Alright, so good morning po sa bawat isa. Okay, so magsimula po tayo sa maiksing panalangin ngayong umaga. Let's all bow down our head, let's close our eyes as we pray. Father, we thank you for this wonderful morning, Lord God. I thank you, Lord God, for this privilege and opportunity that I can impart, Lord God, the spirit and the heart of the vision, Lord God, on these pastors and leaders that are here. Continue, Lord God, to guide us, direct us, Lord God, so that we will continue, Lord God, to be prepared to handle, Lord God, the people that you're going to entrust to us, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng mabunga, Panginoon, at masaganang gawain sa bawat isang pastor at manggagawa sa lugar na ito. Samahan mo kami, Panginoon. Kayo ang patuloy na maghanda sa amin upang patuloy na maganap yung aming mga calling sa aming mga buhay, Panginoon. So umagang ito, samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan at pangunawa sa lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Muli, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So this morning, I would like to ask you a question. Sino rito yung layunin mo talaga na mapalago ang gawain mo at makapag-raise up ka ng maraming leaders sa iyong iglesia? Amen? I believe isa po ang ating puso sa area na yan. And ito po ay madalas na tanong ng maraming mga pastor at leaders, lalo na po yung mga gustong pumasok sa G12. Because ang tingin nila sa G12 is a church growth strategy. Okay, so bibigyan ko lang po kayo ng ilang susi bago ako pumasok sa SOL upang mas maunawaan natin ano ba dapat ang focus natin sa G12? Kasi karamihan sa atin ay bago. Marami pong mga pastor at leaders ang gusto nilang matutunan ang strategy ng G12. Sino po rito, karamihan po kasi ang mga pastor, mga leaders, ang tinitignan niyan, pag nakuha nila yung tamang strategy, magdudulot to ng mabungang gawain. Sino ritong naniniwala, pag tama ang strategy mo, magdudulot to ng mabungang gawain? Taas ang kamay. Okay. Pero ito po yung lagi namin tinuturo. Ito po yung lagi sinasabi ni Bishop Oriel. Ano po ba dapat ang nauuna? Strategy o value? Ulitin ko, ano pong nauna? Strategy or values? Ang problema, marami po gusto nila maunang strategy. Tandaan po natin ito, no? Sa G12, pag inuna mo ang strategy at may mali kang values, it will not work. Kahit gaano po kaganda ang strategy na ilagay nyo sa inyong simbahan, kung walang tamang values ang pastor at ang mga member ng church, it will never work. Kaya maraming mga simbahan, sila ay nadi-discourage at sinasabi nila ang G12 ay hindi nag-work. Kasi ang marami, ang nakita lang nila yung strategy. Nakuha niyo po? Kaya nga po marami hindi nila maunawaan, bakit gano'n? Ang tagal na naming mga leader, ang tagal na naming turo nyo na lang yung strategy. Ba't pa kailangan namin daanan ng pre-encounter, daanan ng post-encounter, Kasi po, we are developing the right values inside our church. You cannot put new wine in an old wineskin. So gusto ko pong makuha ninyo ito, na you need to develop the right values. Hindi lamang po tayo, pero ito ay nagsisimula sa atin bilang mga pastor at bilang mga leaders sa loob ng church. Pag hindi po natin nakuha yung right values and right, tatawag natin character, core values ng ating mga leaders, it will never work. Whatever strategy, kahit gaano kaganda, walang talab. Wala pong agimat ang strategy. But I tell you, a church with the right values, kahit napakasimple ng strategy nyo, it will work. Kaya marami nagtataka, sabi nila, bakit ganun ang bilis ng growth ng church nyo? Yung ibang ginagawa nila, pupunta sa simbahan namin, makikita yung ginagawa namin sa youth ministry, makikita yung ginagawa namin sa SOL, sa PEPSOL, gagayahin nila yung strategy. But the problem is, habang ginagaya nila yung strategy, nagtataka sila sa amin, nag-work, sa kanila hindi. It's simply because kami, yung mga leader namin at tao namin sa loob ng iglesia, na-develop na yung right values.
Every G12 meeting namin, every leadership meeting namin, Bishop Oriel and Pastor Roger always emphasize the right values in the life of the leaders. Kasi pag yung old traditional values po ang meron tayo, it's always contradicting to the multiplication, okay, na gustong mangyari ng Lord sa loob ng iglesia natin. Kaya po tingnan natin, kasi merong actually si Bishop po may tinuro siyang 12 core values of G12. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yon. Pero maganda po, evaluate ninyo yung inyong mga churches, evaluate nyo yung mga leaders ninyo, nandun na po ba yung core values na yon. Kaya po tayo, ang encouragement ko po sa bawat isa, huwag po tayong magmamadali. Kasi ang values, sinaniwala ang values, hindi mo nakukuha overnight. Tama? Pwede mong naunawaan, pero hanggat hindi mo na i-apply sa buhay mo yan, hindi magiging part ng life yan sa loob ng iglesia. Kaya po lahat po ng part na ginagawa natin sa transition natin sa G12, isa po dyan, hindi lamang information. Kasi sa totoo lang, ang dali lang i-download ng strategy. Tama? Sino rito hindi mo pa alam? Actually, marami sa inyo, alam nyo ng strategy ng G12. It's so simple. Win, consolidate, disciple, send. Pero nagtataka ka, bakit ganun? Alam na ng mga tao yung consolidate, walang nape-preserve na member sa loob ng church. Kasi hindi naman nila values. Hindi nila values mag-follow up. Hindi nila values na alagaan ng kaluluwa. Hindi nila right values yun ng training. So, ang dami nilang hindi tamang values and eventually, it does not work in our ministry. Okay? So, kaya ito po, sa cell, ano ba ang objective natin sa cell? Alam na ba po ba natin yung cell? Kaya po ngayon, habang nasa SOL kayo, ang encouragement ko sa inyo, master the cell group. Don't ever think po, dahil pastor na tayo, master na natin ang cell group. Marami po talaga sa atin, hindi natin naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng cell group. Okay, 3 lamang po ang main focus natin. Ito po yung main focus natin pagdating sa cell. Okay, so bibigyan ko kayo ng konting tidbits sa ating G12 strategy. Number 1, ang cell po, ang number 1 focus niyan, leadership development. See to it, sa loob ng cell, nagkakaroon ng leadership development. Lahat ng tao sa cell ninyo, nadidevelop bilang leader. Pag sinabi kong nadidevelop bilang leader, dumadaan yan saan? Sa process. Pero because eventually, if a person does not go into process, imposible po na yung tao na yan ay maging leader. Okay? So, ang objective mo, kaya ka nagli-lead ng cell is for what? Leadership development. Pangalawa ito, hindi lang leadership development, pangalawa yung tinatawag natin na evangelism. So, ang main focus ng cell, hindi lang leadership development, but evangelism. We want to see evangelism, we want to see people being won for the Lord. Yan po ang main objective ng cell. Number 3 is cell multiplication. Ang gusto natin, yung cell natin nagmumultiply. So itong 3 bagay na to, ito yung sisilipin ninyo sa mga cell group nyo na yon. Nangyayari po ba yan sa loob ng mga cell ninyo? Again, itong 3 na to, mahirap gawin ng isang leaders na hindi pa nagkakaroon ng tamang value system. Nakukuha niyo po ba? Kaya kung kayo may mga sino rito ang nag-select na ng 12? Okay. Tingnan ninyo. Open cell. Alam niyo, maganda po talaga marinig niyo yung transition na sinishare ni Bishop kung paano nagta-transition. Napakasimple. Pero hindi ko na po dadahanan siguro yun. Let Bishop Oriel, pagka nagkaroon ng chance, opportunity to share it with you. Kasi napakasimple po nung inaano niya, select your 12, transition into the cell, and let the people in the cell have the right values. Eventually, it will grow. Okay? Pero, of course, binigyan ko lang po kayo ng konting reminders pagdating sa ating ginagawa. Kasi po, baka masyado tayong magmadali, gusto na naman natin makuha agad yung strategy, ay hindi pa talaga natin nada-download yung tamang values sa loob ng ating mga church. Okay? Kaya nga po ako, I really encourage you na hopefully makatin po kayo ng mga regular mentoring from our leaders in the G12 Vision. Okay? Kasi meron po talaga silang nasasabi na hopefully po very helpful sa inyo. Yung mga konting binabanggit ko po sa inyo, ito po yung mga sinishare din nila sa mga mentoring po. Sige po, Pastor. Opo, once a month po yata or twice, I don't know kung may nakaka-attend na po sa inyo kasi hindi ko po alam yung regular
date, but every Monday po meron yan. Okay? Po? Once. Hindi na po sila nag-announce kung kailan yung susunod? Hindi. Hindi po kasi siya weekly. So, sige po, I'll try to get the info na lang. Kasi dalawa po ang nangyayaring mentoring sa Caloocan actually. Isa po dyan kay Pastor Mar Diaz at isa po doon kay Pastor Pabs Junicio. Okay, yung isa po kay Pastor Pabs Junicio sa tapat ng Honda. Ayan, kung meron po sa ibang network, kay Pastor Gilbert po, which is under ni Pastor Rapi Panlilio. Okay. So, kung meron din po, pwede po kayo. Pero yung kay Bishop Oriel po, kung gusto niyo umattend doon, ang alam ko po, meron siya dito kay Pastor Pabs. Kahapon, nagkaroon siya dyan. Tsaka dito. Tapos kay Pastor Rapi daw po, Monday. So, kayo po ang mamimili kung saan nyo gustong umattend ng mentoring. Pero mahalaga po kasi nakaka-attend kayo doon. Kasi yung dito po, yung binibigay po sa atin dito, ay magandang supplement po. As long po na hindi nagiging tinatawag natin na hindi nagkakaroon ng conflict with your schedule. Of course, yung priority nyo, yung schedule nyo rito every Thursday and kung may mga activities kayo. Pero kung meron po kayong time, I really encourage you to really go to the mentoring. Okay? Kasi ako po personally, uma-attend po ako ng mentoring with Bishop from time to time. Pag may opportunity po, I really listen. And I tell you, yung mga napakinggan ko na 2 years, 3 years ago, every time I hear it, it refreshes me. And eventually, it really helps me in handling ourselves. Kasi alam niyo po, napakahalaga po talaga na malagyan niyo ng tamang values yung church ninyo. Ngayon po kami, yung aming goal for this 2012 is to raise up, okay, yung aming congregation into 20,000 level. Okay, and nakikita po namin, ang magagawa lamang namin yon kung mabibigyan namin ng tamang core values yung aming mga leaders sa loob ng aming mga gawain. Kaya ngayon nga, ang emphasis namin, ma-remind uli yung aming mga cell leaders kung nandun na ba sa kanila, part na ba ng life nila yung mga core values na to. Okay? Eventually po, hopefully, ma-share din yung 12 values na yun ng cell group or ng G12 Church sa bawat isa sa atin. Okay? Right now, pupunta po tayo sa ating SOL. Nasa lesson 7 na po tayo. Okay? Ito pong pag-uusapan natin, ito po isang napakahalagang values na dapat na meron tayo bilang mga G12 leaders. Not only a values, but ito yung talagang dala-dala natin bilang mga Christian. Okay? Yung tinatawag natin na faith. Ito po yung pag-uusapan natin. Ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yan po ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya bilang mga leaders, bilang mga Christian, kailangan maging part talaga ng system natin yung application ng faith. Because what we see in the spiritual will eventually manifest in what? The physical. Now, sabi dito, it is impossible, and without faith, it is impossible to what? To please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Now, para pong ganito yan. Paano natin i-apply yung faith personally muna sa life natin bilang mga pastors and leader? Ngayon po, nag-start tayo ng mag-lead sa G12, mag-lead ng church, as a G12 pastor, tinatransition natin. Ang tanong ito, nakikita mo ba talaga na eventually yung church mo mag-grow? Tama? Or ikaw yung nagtatry lang. Bakit ka nag-G12? Tinatry ko lang. Tama? Yung parang tinatry ko lang kung mag-fit in. Tingin mo mag-grow ang church mo? Sana. So gusto ko po makita nyo, bilang mga pastors, bilang mga leaders, dapat meron tayong conviction within ourselves that God has called us to really make an impact as a pastor. God wants our life to make a difference. And I want you to release that level of faith na one day, kay yung church natin,
will really multiply. And I want you to see it. Tama? Ito yung laging tinuturo sa amin when we started into the vision. What do you say? Sabi ko nga po sa inyo, nung kami nagsimula sa aming youth gathering, we only have 10 people. Kung sinishare ko po to sa youth, sa Wild Sons namin, nagtatawanan yung mga youth namin because right now we're numbering into thousands. Tuwing sinishare ko sa kanila, you know what? 1997, nag-start kami with 10 people. But ang meron lang yung mga leaders during that time is faith to believe. Ang laging lumalabas sa bibig namin is word of faith. Lagi namin nagkakaroon kami ng declaration. Sabi ko, you know what? Ngayon, 10 people pa lang tayo, but one day we will see hundreds of people coming to this ministry, young people worshiping the Lord. And you know what? That happens. Nangyari yun. We saw hundreds of young people coming into our ministry. And then sabi ko, you know what? One day we will see 500 people. And eventually, nakita namin 500. And sabi namin sa kanila, one day we will see thousands of people coming. And ngayon, nakikita na namin. Ang sabi namin, one day we will see gathering young people sa loob ng Cuneta Astrodome. And ngayon po, nako, kitang-kita na po, napakadali na mag-gather ng mga young people sa loob ng Cuneta Astrodome. Okay? And ito po yung gusto namin i-impart sa heart ng mga young people. Because ito yung faith na dapat natin nare-release. Tama? Ngayon, we always speak, yung sa church po namin, we speak before na one day we'll have 10,000 congregation. Ngayon, ang words ng faith namin, we declare our faith that next year, we will see 20,000 people in our ministry. You need to declare your faith. Tama? Because you are certain. Hindi mo pa nakikita, pero certain ka, sigurado ka. Tama? Faith is being sure of what you hope for. Ano ba yung hinuhope mo na nilagay ng Lord sa heart mo ngayon na kailangan mong panampalatayaan? Kaya mo bang panampalatayaan that God has called you to pastor a big church? Sometimes when you look at your ministry, kung ang tao may 50 to 100 lang, parang ang tingin mo, ito lang yung capacity. Ito lang yung level na kayang paglagyan sa'yo ng Panginoon. Because ang level ng faith mo ay nandoon lamang sa level ng kakayanan mo. Para ang hirap makita nung isang bagay na above the level of your ability. Pero alam nyo, pag ang kaya mo lang makita, yung kaya mong gawin, hindi mo na kailangan ng faith dyan. Sino niwala doon? Ano ba, kaya mo itong gawin? Ba't kailangan mo ng faith yun? Kahit yung tao nga walang faith, gagawin yun eh. Kasi kaya mo yun eh. Pero you know what? Ang kailangan mong panampalatayaan, Lord, di ko na kaya to, Lord. Magagawa ko lang to pag sinamahan nyo ako. Ayan, kailangan mo na ng pananampalataya dyan. Tama? Yun ang isang natutunan ko rito. God is always doing something through divine partnership. Narinig niyo po ba yan, mga pastors and leaders? God always do something in divine partnership. Naalala ko nung binuhay niya si Lazarus. Naalala niyo nung binuhay ng Panginoon si Lazarus? Tingnan nyo, nung binuhay niya si Lazarus, bago niya buhayin si Lazarus, naghintay pa siya ng ilang araw. 2 days. Sabi ng Bible, he waited for 2 days bago pumunta doon sa Bethany. Naalala niyo yan? In John chapter 11, in John chapter 11, sabi ni Mary, Lord, yung mahal na mahal mo na kapatid ko, may matinding karamdaman. Now, imagine this, kung ikaw ay merong mahal na kaibigan, nalaman mo na may matinding kapansanan or karamdaman na pwede niyang ikamatay, immediately ikaw, iiwanan mo lahat para bisitahin eh, tama? Pero ang Lord, iba. Ganun ba? Oh Lord, naghihingalo na nga, any moment pwedeng mamatay. Anong sabi ng Lord? Ganun ba? Sige, hintay muna kami 2 days. Alam niyo, napansin ko rito, nung pagdating ni Lord dun sa tinatawag natin na Bethany, nakaharap niya yung mga kapatid eh. Ito yung unang binungad, tinanong niya eh. Sabi niya kila Mary, where did you lay Lazarus? Ang tanong, saan niyo inilibing? Now, sininiwala si Jesus Christ, God siya. All-knowing ba siya? So, ibig sabihin, alam niya kung saan nakalibing. Bakit niya tinanong? Sa tingin niyo, pwedeng kahit wala siyang kasama, dire-diretso na siya dun sa tomb. At buhayin niya si Lazarus dun sa tomb. Pwede naman niyang gawin eh. Pero ba't di ginawa ng Panginoon? Kasi yung tanong na yun, where did you lay him? Tinatanong niya, ituro niyo sa akin saan niyo nilibing
God is inviting divine partnership. He wants the participation of man. Kasi pwede naman gawin ni Jesus yun na walang participation ng tao eh. Pero during the time, God is inviting these people to a divine partnership. Kaya ba nilang ituro kung nasaan si Lazarus? Kaya gawin ng tao yun. Pagdating dun sa libingan, alam niyo, libingan nung araw, parang kuweba yan, may malaking bato eh, no? Pagdating doon, ano sabi niya doon sa mga tao? Remove the stone. Tanong, hindi ba kayang gawin ng Panginoon na alisin yung bato? Sa totoo lang, nabasa natin sa Bible, yung bagyo na malakas, pinatigil ng Panginoon, tama. Yung alon na malakas, pinatigil niya. Sabi niya, be silent, be still. Abay, tumigil yung hangin at alon eh. Yung mga mangingisda, natatakot, pero ang Panginoon, pinatigil niya lang eh. Sandali lang, tinigil niya na eh. So, ano yung sabihin nun? Powerful ang Panginoon. Pagpunta niyo doon sa libingan, isang parang elevator, pipindutin niya lang yung parang, alis yun eh. Ganun ka-powerful ang Panginoon, pero hindi niya ginawa. Bakit ang initusan niya yung tao? Because he is inviting divine partnership. Parang ganito yon. Yung pagturo kung nasaan yung libingan, at pag-alis ng bato, kaya ng tao. Tama po ba? Pero yung buhayin si Lazarus, kaya ng tao? Ay, hindi na. Sino nang gumawa nun? Si Lord. Sabi ni Lord, Lazarus, come out! Binuhay niya si Lazarus. Ibig sabihin ito po, sa pananampalataya, yung kaya mo, sagot mo. Yung hindi mo na kaya, sagot na ni Lord. Nakuha ninyo? So, ganun po ang pananampalataya. Sa gawain ng Panginoon, merong kaya tayong gawin. Kaya nga sabi ng Bible, faith without works is what? Dead. Ganyan po ang totoong faith. Kung may faith ka, may gagawin ka, ituturo mo, aalisin mo ang bato. May faith ka eh. Pero yung hindi mo na kaya, doon nagagalaw at kikilos ang Panginoon. Kaya bilang mga pastors, minsan makakakita tayo ng roadblock. Makakita tayo ng hindrance doon sa gawain ng Panginoon para mapalago natin yung ating iglesia, para makapag-raise up tayo ng leaders. Ako po, ang encouragement ko sa inyo, gawin nyo lang yung parte nyo. And ipagkatiwala nyo yung hindi nyo na kaya sa Panginoon. Amen? Now, tingnan natin. Faith make us conqueror. Kung gusto po natin makonquer yung maraming mga bagay sa ministry natin, kung gusto nating i-enlarge yung ating ministry, we need a lot of faith. We need a lot of faith to conquer our community. We need a lot of faith to face different adversities in our ministry. But in Christ, sabi ng Bible, we are more than conqueror. Okay? Tayo po ang magdi-decide kung anong level ng faith ang kaya nating i-release. Napansin niyo sa Panginoon, lagi niyang sinasabi, according to your faith. Napansin niyo? Ibig sabihin, ang level ng kaya mong i-conquer, nakadepende sa level ng kaya mong i-release na ano? Na faith. Kaya if we want to conquer greater, bigger things in our ministry and in our life, we need to enlarge the level of our faith. Tama? Ito po pero ito po given na to. Sininiwala yung being a conqueror given na ng Panginoon sa atin yan. Diba sabi nga ng Bible, for we are, hindi na sinabing we are conqueror eh. We are more than that. Given na yun. Pakumbaga, ginawa na ni Lord yung part niya. Ang kailangan mo na lang gawin, i-release mo yung level ng faith mo na paniwalaan mo sa sarili mo yon. Kasi po ito po yung napansin ko, minsan may mga pastor po talaga, hindi pa buo yung tingin sa sarili that they can conquer greater things in their ministry, in their city. Yung kaya nilang gumawa ng impact. Ito po yung isang inalis sa amin ng aming leader. Because sometimes, we are confined, okay? Tayo po ay nakakonfine lang dun sa kaya talaga natin. Minsan pag may pagagawa na sa atin, narinig nyo na ba yung word na na-stretch ka? God, most of the time, need to put you in a place where you are stretched beyond your ability. Lord, hindi ko na kaya pa. And malimit po, ako na-experience ko yon. Na minsan, ako tingin ko, hindi ko na kaya, pero yung pastor ko, tingin niya, kaya ko. O, John, gawin mo to. Pastor,
Bishop, gawin man. Ba't nakita ko po yung obedience? Pag ginawa mo lang, magugulat ka, kaya mo pala. Kaya lang, kailangan i-release mo yung level ng faith mo bago mo makanker yung mga bagay na gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Kasi pag inalis mo yung faith, lulubo. Naalala niyo si Pedro? Nakita niya ang Panginoon, naglalakad sa tubig eh. Sabi niya, Lord, mukhang masarap yan ah. Di ba? Lord, pwede bang makalakad sa tubig? Abay, sige, follow me. Nakatingin siya sa Panginoon, abay, nakalakad eh. Ang problema, nung inalis na yung tingin sa Panginoon, tumingin na sa adversity, tinignan na yung alon, yung malakas na hangin, lumubog. Ako nakita ko, ganun din po sa life natin. When we want to conquer those things in our life, sino rito naniwala bago mag-multiply yung ministry sa dito? Ang daming adversities yan. Ang daming problem yan. Alam mo, doing the G12, it's really productive. It's really fulfilling. But it is never easy. When God called us, hindi sinabi ng Panginoon, I'm calling you to be a pastor, I'm calling you to be a leader, and you know what? It will be a smooth ride all the way. Wala pong ganun. But I tell you, it's fulfilling to see people giving their life to the Lord. Tama? Kaya kailangan i-release natin yung level ng faith natin yan. By faith, we overcome the world. Okay? Sabi ni John, in 1 John chapter 5, verse 19, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Whether we like it or not, the power of the devil is very evident around us. Evident po yung move ng kaaway sa paligid natin. Napansin niyo? Sa loob ng eskwelahan, when you go inside, tinatawag natin ng mga campuses, very evident yung gawain ng enemy. Yung mga bisyo, yung sexual immorality, yung rebellion, grabe. But you know what? Dapat tayo bilang mga leaders, tayo nag-e-express ng boldness and courage to confront all these things because we know we are overcomers. Tama? You know, galing tayo sa iba't ibang mga city, iba't ibang mga main ministry natin. You know what? Makikita nyo yung work ng enemy doon. But tayo bilang mga pastors and leaders, tayo nasa front line. We don't call the shot from behind. O, sige, sugod kayo. Tapos ko, nakatago kang gano'n. Tama? No! We will show the boldness and the courage as we confront these things in our life and in our ministry. And we are not afraid because we are more than overcomers. Tama? Probably may mga financial difficulties, probably may mga emotional, relational problems that come along the way, but we can overcome these things by expressing and releasing that level of faith. Tama? Sino dito habang ginagawa mo yung G12, may mga confrontation? Ha? May mga nagre-resist. Okay? So, you need to see things in the spiritual. Hindi yung talaga naman tong elder na. Hindi yon. Dapat makita mo what's happening in the spiritual, that you can overcome yung spiritual resistance na nangyayari. Amen? Inside the campuses, pag nakita mo, huwag mo makita pag hindi mga homosexual na to. Hindi sila. Yung spiritual things that are happening, you can overcome those things. Tama? Minsan you have difficulty, you have limitation doing this ministry, pero you know what? The moment you see yourself that you are an overcomer, those walls will collapse. How many times nakita ko po yan in our ministry? When we started our ministry, sa totoo lang po, kung narinig nyo na yung testimony ni Bishop, when we started the ministry, we are renting a 5,000 worth of facilities. And ako, sabi ko sa inyo, every month, struggle kami. The young people, almost young people, nung nandun po ako, nagbebenta kami ng beans, ng money, yellow paper, para lang makompensate. Struggle financially talaga kami during that time. And nag-struggle na kami during that time financially. Ewan ko ba itong si Bishop, kumuha pa ng facilities worth 30,000. Sabi ng mga leaders na, Pastor, yung 5,000 niya, di natin mabayaran. Pabayaran pa natin itong worth 5,000. Sabi ng Panginoon, sabi ni Bishop, no, we need to release our faith. Sabi ng mga leader, mukhang nababaliw na si Pastor. Pero ikaw, di mo na mabayaran yung 5,000. Again, yung 30,000 worth of facilities. Ay, mas matindi. You know, dumating po ang point, one Sunday service. I don't know, pastors, kung nasubukan nyo na to. Bishop Coriel, nagpipreach. Walang kuryente. Kasi naputulang kami, walang pambayad. Yung mga member, kailangan harangan namin sa banyo. Huwag kayong pumasok sa banyo. Bakit? Mapanghi, walang tubig, di ba?
putol din ang tubig. Ang gumagana lang, yung telepono. At tuwing inaangat mo, minumura ka nung may-ari. Yung bayad nyo! Grabe. Na-experience po namin yun. But you know what? What I really admire with our pastor, yung level of faith niya. No, we need to release the level of faith. Nabay kumuha ng 100,000 worth of facilities. Pumunta kami ng Masagana. Ang mahal ng binabayaran namin. Alam mo, real story, maraming mga leaders namin nag-alisan. Abay, kung makukulong ang pastor, siya na lang. Di ba? Huwag na tayong abay, nag-aalisan po maraming mga leaders. But you know what? Nung pumunta kami ng 100,000 level of facilities, nung nirelease namin ang faith nun, doon kami nawalan ng utang. Sabi ni pastor, ayan, ito na yung tamang lugar natin. Kaya tayo may utang sa 5,000, sa 30,000. Hindi kasi natin level yung 5,000 at 30,000. Ang level natin, pang 100,000. Tama? You know what? Ngayon, currently, minsan ang dami nagtatanong sa amin, mabibisita ro sa PICC. Sinakapunta na sa PICC forum, minsan may nagtatanong, Pastor, dito kayo nagsa-Sunday service? Yes. Pastor, magkano binabayaran nyo rito? Pastor, wag mo nang itanong. Kasi po, mahal po talaga ang binabayaran. Umaabot po ng million ng expenses namin yan, pero wala po kaming utang. You know why? Because we are able to release our faith. Ang dami namin nililipatang mga lugar. Hindi kami natatakot mag-release ng finances. You know why? Because we are able to overcome yung mga adversaries na hinarapan. Pero sa totoo lang po, bago kami nakarating doon, kung alam nyo lang yung pinagdaanan namin. Sabi ko nga sa mga leaders ngayon, ako hindi nyo lang alam, when we went to the full-time ministry, from one campus to another, naglalakad kami niyan. Yung mga staff namin, naglalakad lang po kami. Ang sasakyan namin during that time, BMW, by means of walking, di ba? Lakad lang kami, bawat campus ay sinusuyod namin yan. Tama? Pero never kami nagbigay ng impression sa aming mga members, sa aming mga leaders, na wala kaming pera. Magagaling kami. Di ba? Mukhang laging busog, pero araw-araw fasting, di ba? Pero hindi kami nagmumukhang ka. Pastor, parang nangihina ka. O nga, nahihilo na nga ako. Diba? Hindi namin ginawa yun. Pag nag-aaya yung mga youth nung araw, Pastor, kain na muna tayo. Sige na, may pupuntahan pa ako. Pero yung sikmura, mga ganun na yun. Diba? Pero never namin binigay yung impression. And you know what? Ngayon, God compensate. Because we are able to overcome. Ganun din po, ano man yung mga situation ninyo ngayon sa mga churches ninyo, ano man yung situation ninyo, maliit pa lang kayo, nag-start pa lang kayo, nag-struggle kayo sa cell group nyo. I remember si Pastor or Cesar during the pastors conference doon sa may PICC. Kausap niya yung mga cell leader. He was encouraging the cell leader. Even siya mismo, he experienced, naglilid siya ng cell. Hindi niya alam paano na siya uuwi. Kasi wala na siyang pamasahe. And I was talking to one of the pastors from Virginia. Sinishare niya sa akin, kasi ever since nung nag-umpisa, pupunta na sila sa Bogota, how the pastors in Bogota, yung life nila really changed. Kasi nung umpisa daw talaga, pag tinignan mo, kawawa daw yung mga worker doon, mga pastors, when they are just starting. Pero ngayon daw, pag tinignan ninyo, grabe, God really blessed them because they were able to overcome. Kaya dapat po tayo bilang mga leaders, we know how to release our faith. By faith, we overcome every argument against us. Tandaan nyo, ito yung number one weapon ng enemy na ipapire niya sa inyo, arguments against you. Okay? Matandaan natin, because of the blood of Jesus, tama? All arguments are canceled because of the cross. Ito, napag-aralan natin to sa encounter natin. Tama? So, dapat i-release natin yung faith. Every time may condemnation, every time dinadown ka ng enemy, every time there's an argument, i-release mo yung faith mo. Ito, the drive natin, ito gagawin natin sa church natin, ang church natin, ito ang goal natin. Tama? You know, every time nung ina-announce ni Bishop sa amin, 2012, our goal, 20,000 congregation. 300% increase. Ooh, di ba? Suddenly, the arguments will come eh. But no. You need to overcome those arguments and release faith that you can what? Multiply. That you can be fruitful. That God has called you to be the leader on that ministry. Kaya yung iba mga pastor takot mag-announce kung ano ang goal nila for the coming years in terms of their congregation. Sino rito kaya mong i-announce yan? Ako baka pag in-announce ko baka hindi mangyari, so wag na lang. Arguments kasi yan eh. Pero pag in-announce mo na, in-announce mo na yan ha, committed ka na dyan, tawa? People will be, naku nga, ma-reach ba niya?
O ngayon po, narinig nyo, goal namin 20,000. Committed na kami dito talaga. Di ba? It's not only for our ministry. Yung heart namin, it's not because we really just want to grow our church into 20,000 congregation. We want to do this because we want churches to know that it can be done. And if we can do it, you can do it. Tama? And you know what? The good thing is this, if we can do it, you can do it better. Bakit? Kasi nauna na kami, kaya na namin kayong turuan ano yung mga pagkakamali namin along the way. Amen? Kaya lang, kailangan i-release natin yung faith natin. Huwag natin hayaan yung mga arguments na to ng enemy sa life natin ay mag-paralyze sa atin. Okay? Remember this, God has given us spiritual authority. Amen? Sino naniwala, you have the authority. Yun na ang faith, ito yung nagbibigay sa iyo ng authority eh. Natingnan ninyo. Pag alam mo tinawag ka ng Lord, dapat i-manifest mo yung authority na yun through your faith. Halimbawa, tingnan nyo, nakakita na ba kayo ng mga MMDA, mga traffic enforcer? Can you imagine a traffic enforcer na hindi siya sure sa authority niya? May violator pinara niya. Pagtigil, tapos takot-takot pa siya, sir, kasi tingin nyo, may baka siya pasigaw-sigaw. Ano ba yan? Sir, sige po, sir. Una na po kayo, di ba? Bakit hindi niya kaya exert yung kanyang authority? Tama? Nakita na ba kayo police? May huhulihin kriminal. Excuse me, pwede po ba kayong sumama sa police station? Ikukulong namin kayo? Ayoko! Sige po, mauna na po kami. Salamat, di ba? Hindi mo ayaw i-exert yung authority. Nakita niyo mga police, paano mag-exert ng authority? Tsapa, police ako, you're under arrest. Sumama ka sa amin. O ba? Assertive. Bakit? Sigurado siya sa authority niya. Tama? Wala kayo makikitang pulis na hindi sure sa kanyang authority. Pag nakita kayo na walang mangyayari sa pulis na yun. Minsan ganyan ang mga Christian. Inauthorize ka, pero yung galaw mo, parang wala kang authority. Bakit? Kasi hinahayaan mo yung mga arguments ang manguna sa life natin. Okay. Now, ano ba yung mga different kinds of faith na dapat nating Number 1, the creative faith. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. God has endowed us with His own nature, and by faith we call things that are not as though they were. Ibig sabihin, meron kang creative faith na kayang i-release sa'yo ng Panginoon. Ano yung creative faith? Yung hindi mo pa nangyayari, kaya mo nang makita, creative yan eh. Halimbawa, ang member mo ngayon, 100. Meron ka bang creative faith na kaya mong i-release that you see yourself preaching to 2,000 people? That's creative faith. One time, may pinakita sa akin si Bishop na picture. Yung Cuneta Astrodome, punong-puno ng tao. Tapos, dinikit niya yung picture niya doon sa gitna ng stage. Maliit pa lang yung church namin. I think we are just around mga pa 300 to 500 pa lang. June, makita mo yan. One day, magpipreach ako dyan. During that time, very few pastors pa lang ang naniniwala sa kanya. Kasi during that time po, nung nag-start kami sa GTOD, wala pa, ayaw pa ng mga pastors. Hindi naniniwala. Ano ba yan? Bago na naman. Papalit-palit kasi ang dami na po namin trinay during that time. 5x5 kami, nag-purpose driven kami, di ba? Alam niyo naman mga pastors, di ba? Ganun ginagawa. Another strategy na naman yan. But when we commit ourselves to doing the GTOD talaga, God released our faith. And si Bishop niya, you know what, one day, magpipreach ako sa ganyang kalaking congregation. You know what, ngayon, yung picture na yun, sabi ko, Pastor, ang liit pala ng picture na pinagdikitan niyo. Because right now, he's preaching sa Bogota, in bigger places, in America. Sabi ko, Lord, grabe, pag nirelease mo, you learn how to release yung creative faith. Tama? How many of you see, may youth ministry kayo, how many of you see yung mga youth ninyo conquering different campuses? Tama? Kami ginawa namin sa church namin, dinikit namin yung mga banner ng mga iba't ibang school. Ay, Pastor, may ministry na baka kayo sa campus na yun. Wala pa nga eh. Kaya nga nakadikit din yan para nakikita namin. Di ba? Kakanker namin yan. You see, you begin to be creative. Akala nila meron na lahat yun. Yung iba meron, pero meron doon wala. Ba't nakadikit? Ba't namin didikit yung meron lang? Ay, di gusto namin makita yung wala pa. Because you begin to release yung creative faith mo na hindi pa nangyayari, nakikita mo na that it will happen. Okay? Number 2, yung faith to give faith for healing the soul. Yung emotional healing.
Sabi ng Proverbs 15:13, a happy heart makes a cheerful countenance, but heartache crushes the spirit. One area that brings us into the dimension of faith is inner healing or healing of the wounded soul. Kailangan i-release natin yung faith natin doon. Paano mo nire-release yun? Bakit kailangan mo i-release yung faith mo sa wounded soul mo? Kasi the reality is this, mas mukhang totoo yung nararamdaman mo kaysa sa kailangan mong panampalatayaan. Tama? Alam nyo, ito yung matinding kalaban ng faith, yung feelings natin Tama? Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung dapat mong panampalatayaan? Ang tanong, sinong nananalo? Feelings or faith? Madalas. Marami mga Christian, pagka nananaig yung feelings, ay mahirap na, hindi mo mamamanifest yung faith mo. Pag ikaw, masama loob mo, rejected ka, parang ang hirap niyan. Paano i-release yung faith mo? But you know what? When we learn to release our faith, I tell you, you can experience inner healing in your life. Okay? Next, faith to give an offering. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as righteous man. And when God spoke well of his offerings, and by faith he still speak even though he is dead. You know, to give an offering, it requires a lot of faith. Yung offering na talagang magbibigay ng smile sa Panginoon. Pero kahit gaano kalaki yung offering mo, pag walang pananampalataya yan, wala Kaya kasabi nito, for without faith, it is impossible to what? To please God. So, ibig sabihin si God, kahit gaano kalaki yung offering mo, hindi siya basta-basta napiplease yan sa offering na yan. Ang nagpiplease sa Lord, yung offering na may kasamang pananampalataya. Okay? Okay, faith for physical healing. Ito yung may mga sakit, infirmities. If we want to experience miracle, we need to release our faith. Now, ano ba yung characteristic ng faith? Number one, faith believes in the words of God. Now, ang faith lang, hindi ka lang nagre-release ng faith for the sake of faith. Ako naniniwala akong ganito. Anong basis mo niyan? Basta, wala lang. Hindi ganon. Yung faith mo, kaya mo ni-release kasi may basis ka sa Word of God. Halimbawa, is it the will of God for you to be fruitful? Is it the will of God for you to win soul? Is it the will of God for you to make disciples? Bakit pag sinasabing, be fruitful, lead a cell, okay, disciple people, pastor, pagpe-pray ko na yan kung kalooban ng Panginoon. Anong klase yan? Sininiwala, kalooban ng Panginoon, mag-win ka ng soul. Kalooban ng Panginoon, mag-disciple ka. You don't need to pray for that. You just need to release your faith on that, based on the Word of God. Tama? So, ang goal ng Panginoon, that none should perish. Number 2, faith is above the senses. Ibig sabihin, above yan ng nararamdaman mo, nakikita mo, naririnig mo. Sometimes, may makikita ka, ito yung situation. Ang bihira ba't ito yung nangyayari sa ministry namin? Like us, in our experience, we believe that God wants to use our ministry to reach out more young people, to raise up more leaders. Kaya lang, pag tinignan namin yung circumstances namin during that time, wala kaming pera, wala kaming resources. But you know what? We did not look on those things. Ito yung naririnig namin, sabi ng mga churches, ano na naman yan, bagong strategy. We ignore those things. We believe that God wants us to win more souls. You know what? Nung we express the level of our faith beyond what we see, beyond what we hear, and experiencing during that time, the Lord honor yung faith namin na yun. Okay? Number 3, faith overcomes the doubts and unbeliefs. Okay? You know, sometimes parang mangyayari kaya? Because there will always be a testing of faith. Right? Alam niyo, si Lord, tinitingnan niya kung genuine yung faith When you release your faith, titingnan niya, genuine ba to? Like Peter. Tama? Nung tinawag niya, okay, come, naglalakad na, tinest ng Lord yung faith. Anong ginawa? May dumating na wind and waves. Pag dumating na yung mga ganong situation, kung genuine yung faith mo, you will overcome this. Okay? So ano man yung mga situation natin, ano man yung mga problem natin in the ministry, I tell you, let's learn to release our faith. Sino niwala rito, our nation will be transformed. Kaya lang, pag tinignan mo ang nangyayari, parang, bakit ito? Ito yung nakikita mo, ito yung naririnig mo, ito yung nararanasan mo, magbabago pa kaya? No, we need to express the level of our faith and we will believe. Tama?
Kaya next year, we will express that level of faith. Okay? Because we will make a stand next year. Okay? No, not next year, 2013. Okay, 2013, we'll have a gathering February. We call it the gathering of the multitude. Okay, we will gather 1 million believer in Luneta Grandstand. Okay? 1 million, the gathering of, don't miss that history. Okay? That will happen in the Philippines. Okay? But of course, next year, sa arena po tayo. Okay? So most likely, all locals ang national conference natin next year. Okay? So happy ba kayo doon? So, but on 2013 February, wow, I'm so excited on that. The gathering of the multitude. It will be an expression that we will see millions coming before the Lord. Okay? Amen? So let's all pray as we thank God for the things na ginagawa sa ating mga ministry, whatever hindrances, obstacle that is in front of us, that God will help us to overcome this thing. Let's all bow down our head, let's close our eyes. Father, we thank you for these wonderful things na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, I thank you for the life of these leaders and pastors who are here. Continue to be with them, Lord God. Lord, ano man yung mga obstacle, ano man yung mga problems that they are encountering as they do the vision, Lord God. Help us to release that level of faith to believe, Lord, that He who called us is faithful, Lord God. That you will be the one, Panginoon, to prosper us, that you will be the one, Panginoon, to supply all the resources that we need. And we know, Panginoon, we're going to see the transformation of our churches, the transformation of our city, and the transformation of this nation, Lord God. Salamat, Panginoon, because you have called us and you have believed in our life, Lord. Father, we thank you and we give you glory. We give you honor in Jesus' name. Amen. And amen. Come on, let's clap our hands to the Lord. Pastor Bear, tama ba ako hanggang 10:30 ako? Okay. So, sige pa, puntahan na po natin agad yung ating seminar. Kumusta po ang ating family life? Ha? Sweeter? Yung mga husband po, mas romantic na po ba? Okay, so sige, dadaanan po natin itong ating seminar and kakaroon po tayo ng ating diba, lesson 7 na tayo ngayon, remember? Sa seminar, lesson 6 tayo, but remember, every time na cover natin ang lesson 4, 5, and 6, merong ano na? May quiz. Okay, so may quiz po tayo, may long quiz tayo. Ayun na po, napasirox na ni Pastor Bear ang ating exam. Madali lang po yung ating exam, so essay lang po yan. But of course, you need to... Okay, sino ito naniniwala na God has called you to be a blessing? Okay? And God want to bless our family. Yun na yung blessing ng... God want to... Hindi lang gusto ng Panginoon na mag-manifest yung blessing niya sa ating ministry, that we will see our ministry multiplying, that we will see our ministry prospering. But one of the things that God wants to see in our marriage life, in our family, is that we are prospering in every area of our life. Ang sabi dito sa 3 John verse 2, okay, buksan po natin yung materials natin. The blessing of God upon family. Ay. Okay. So, hindi niya na-discuss yung 5. Okay. So, na-skip niya. So, yun ang di-discuss ko. Strengthening communication in the family. Alright. Okay. Nagkaroon kami ng miscommunication. Supposed to be po kasi ako talaga last week. Kaya lang, I was sick. Kaya nagkasakit po ako last week. Just need to rest for a while. Okay po, so let's move sa strengthening communications in the family. Okay, this is the most vital thing if we want to really have a healthy family life, yung area ng communication. Most of the problem na nagyayari sa loob ng family
can be root down in this problem. Okay, whether it is a husband and wife problem or parents and children's problem, always, if you will assess the situation, always it root down in the area of communication. Pag hindi po naging healthy yung level ng communication inside the family, it always result in what? Tandaan nyo, ang miscommunication will result in misunderstanding. Ang tawag ko rito, ito yung tatlong misis eh. Ano yun? Miscommunication will lead to misunderstanding, and misunderstanding will lead to mistrust. Hindi mistress mistrust. Okay? Pero eventually, magmi-mistress yun pagka hindi natin inalagaan. Tama? Halimbawa, si husband, nagkaroon ng miscommunication yung husband and wife. Dahil meron silang miscommunication, mapapansin nyo, magkakaroon sila ng ano? Misunderstanding. Magkakatampuhan na yan, misunderstanding na yan. Bakit? Because merong miscommunication. At dahil may misunderstanding, may mistrust na yan. Yung bawat kilos, sino yung tinext mo? Ayan na. Tama? Ginabi ka na naman ng uwi. Diba? Saan napunta ang pera? Ayan, ako, mistrust na ang tawag yan. Pero pag tinignan nyo, saan nag-ugat? Miscommunication. Okay? Kaya itong strengthening ng communications in the family is very, very important if we want to have a healthy family life. Okay? What is the meaning of communication? Communicate. Sabi rito, sa manual natin, definition. Communicate means to give or exchange ideas, feelings, information, or such things, tignan nyo in writing, speaking, by way of signs, symbol, etc. Now, ibig sabihin, ang communication para malawak. Ang communication, hindi lang sa sinasabi. Tama? Minsan, nag-aaway sila, bakit wala naman akong sinasabi Pero itsura naman. Yeah? Ano ba pagsasabihan? Bakit mo yun na yan? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa. Wala akong ginagawa, yung mukha mo naman, di ba? Tama? Nakakita na ba kayo ng anak, inutusan? Minsan, pauwi ako ng bahay, may nakita akong bata Gumaganon Oy, neng, bakit? Kasi naman, nanonood pa ako ng TV. Utos. Grabe. Pero pag tinanong mo yun, obedience ka pa sa nanay mo? Oo. Pero pag tinanong mo yung galaw, obedience ba talaga? Minsan yung miscommunication natin, akala lang natin yung words na sinasabi. It can be vocal, or oral, or it can be written. Tama? Sa text. Kaya yun sabi ko nga sa mga leaders ko, never communicate through text sa mga delicate issues. Doon ba may kailangan kayong i-clarify ng mga bagay-bagay? Don't use chat or text. Kasi ang hirap i-read Alam nyo, kahit marunong ka magbasa, ang hirap basahin ng text. Halimbawa, meron kang gusto i-clarify. Bakit ba nangyayari ito? Tapos ang sabi lang sa'yo, okay. Ang daming ibig sabihin ng okay na yun Tama mali. Pero ikaw mismo, i-decipher mo, paano ibig sabihin nun? Ano kaya ang tono niya nung sinabi niya, okay! Okay, di ba? Ang hirap nun Tama? Kasi iba yung kausap mo, pag nagsalita siya, nakikita mo yung expression niya, nakikita mo yung tone of voice niya, nalalaman mo ngayon yung level nung gusto niyang sabihin sa'yo. Nakukanin niya? Because ang communication, hindi lang one way yan. Maraming way na dapat natin i-develop. Now, this process can be described as verbal or non-verbal communication. At any rate, the main objective of communication is to inform. Okay? Minsan, ito yung malaking difference ng lalaki at babae. Because men and women, they can communicate differently. Subukan nyo na ba yung mga husband? Pag tinanong nyo yung misis nyo, kumusta ka na? Pag uwi, kumusta ka na? Ay, ito, alam mo ba, nakita ko si ganito. Tsaka ito, ganito pala nangyari. Ang dami ng kwento nun. At tanong mo lang, kumusta ka na? Ang wife naman, pagdating ng husband, tinanong, kumusta ka na? Okay naman. Ano ba? Naghihintay kung may kasunod. Tama mali. Sino ito mga husband? Yung pagkagaling mo sa nagkita kayo ng wife, kumusta ka na? Okay naman, daming dumating. Di ba? Wala nang kasunod yun. Yung babae, nag-i-expect ka.
Na gusto niya pa, may sasabihin ka pa. Pag ikaw naman, subukan mo magtanong sa wife mo, ano nangyari? Ay, naku, ang dami dumating, tsaka nakausap. Nakita ko nga si ano, ito nga nang ganito. Alam mo na, ito pala nangyari. Ang dami na sabihin na, okay, di ba? Kasi nga, iba sila ng means of communicating. Ang women, they want, tinatawag na specific. Very specific ang mga babae. I don't know, napansin niyo ba, husband? They're very specific. Anong ginawa mo, anong oras, sino nakita mo doon, nakakwentuhan mo ba? Ang lalaki, masyadong general. Masyadong broad pag nagbigay ng. Kaya minsan, nagkakaroon ng communication. Hindi lamang natin naiintindihan yung way ng communication ng bawat isa. Kaya bilang husband and wife, we learn to learn how to communicate. Diba? Tapos ito, in-general pa to. Depende pa, may specific tinatawag na gusto pa yung bawat isa in the way we communicate. Tama? Sino rito sa mga husband na ikipag-communicate ka pa through writing? Susulat pa ba kayo ng love letter sa inyong mga wife? Ha? Pag nag-aaway, may sulat. Sabi, meron doon ako nakapunta kayo dun sa, I like yung shinare ni Pastor Cesar Castellanos Merong isang pastor siya kinausap, sabi niya ganun doon sa pastor, how come you don't write love letter to your wife? Romantic words to your wife? Ang sabi ng husband, because I'm not good in writing. Sabi niya, I don't know how to express myself in writing. Sabi ni Pastor Cesar doon sa pastor, you're a pastor, right? Yes. You know how to write a sermon? Yes. You know how to write an outline? Yes. How come kaya mong gumawa ng outline, you express yourself through outline? Ang galing pa, may mga illustration pa yun. Tama? Pero pagdating sa wife mo, ni simple words, hindi ka makapagsulat. Sabi ni Pastor Cesar, ganito gawin mo. Mag-isip ka, i-outline mo yung gusto mong sabihin sa wife mo. 3 points. Ha? Di ba? Lagyan mo ng introduction, lagyan mo rin ng conclusion, at ito yung mga illustration. Ha? Parang sermon lang yan. Kita mo, may mga susulat ka para sa wife mo. Because sa totoo lang, hindi natin na nabibigyan ng values. Right? Pero nung nag-uumpisang magligawan, grabe ang communication ni lalaki. Tama? Naalala nyo pa ba mga wife? Kung paano makipag-communicate si husband nung nanliligaw pa yan? Grabe, lahat ng bulaklaking pananalita lumalabas dyan. Tama? Yung mga text, doon ako nabutan nyo na, nung panahon yata, wala pang text no? Love letter pa lang talaga, no? Wala nang love letter ngayon. Ano na lang ngayon? Halika na! Tapos tayo. Kasi if we want to really cherish yung alam niyo, ito yung nagustuhan ko nung sabi ko, it's good na dapat pala kinukommunicate. Kasi minsan tayo, masyado tayong nag-a-assume. Ito yung problem sa communication, yung assumption. We assume so many things. We assume na intindihan tayo ng wife. We assume na intindihan tayo ng husband. Alam niyo naman, mahal ko siya. Tama? Tapos magtataka kayong wife, I don't know, laging tatanungin, mahal mo ba ako? Abay, 20 years na tayong nagsasama, tatanungin mo pa ba yan? Di ba? 3 na anak natin, yung pala, hindi naman nila, gusto lang nilang marinig. Nakukuha ninyo? Sometimes, yung level na to ng communication, ito yung dapat nating din-develop. Now, moving towards better communication. Okay. Pag tayo, dapat magpo-communicate tayo, dapat we learn to excel in the level of our communication. Huwag lang tayong masatisfy. Sino ditong, pag tinanong ko, maganda yung level ng communication ninyo sa family ninyo? Now, kung maganda ang level ng communication ninyo sa family ninyo, walang problem. But it doesn't mean you cannot make it better. Nakuha nyo? We're not discussing it kasi, I'm saying this kasi may mga problem kayo sa communication sa family nyo. But what we're saying is this, are you willing to strive for a better communication with your family? Sininiwala pwede pang mag-excel. Now, probably not only to your, lalo na ito, sa mga parents, ito po, based on my experience with young people, ito yung number 1 problem. Many young people, they don't feel that they can communicate to their parents. Akala nyo, pagkausap nyo yung mga anak nyo, nakikipag-communicate kayo, hindi nyo alam, nambobola lang sila sa inyo. Ay nako, sabihin ko sa inyo, yung mga youth, ang galing mangbola. Anak pa ng mga pastor. Totoo, sabi ko nga doon sa isang youth, bro, pastor ang tatay mo, yung pinaggagawa mo, alam ba niya yan? Gusto mo sabihin ko, pastor, wag po, alam po ng daddy, ganito, ganito.
Pero mo, pastor ang tatay pagdating dito. Pastor sa Ilocos. Pagdating dito, nagwala. Nag-aral sa PCU. Pagdating, nagwawala. Hindi alam ng parents. Pero pag nandun siya, alam napakabait. Pag pinasasabihan ng tatay, ang galing. Kasi nga, hindi na alam ng tatay, akala niya, yung kausap niya, yun yung talaga yung anak niya. Nagkakaroon na ng tinatawag natin na gap in the level of communication with the children. Kaya maraming mga anak, sila pagdating sa school, feeling nila ang nakakaunawa lang sa kanila yung kanilang mga barkada. Tama? Biruin mo silang usapan nila, mga computer, cyber age, Facebook. Ikaw, tayo may Facebook ka, ano yun? Hindi mo nga alam yung Facebook. Minsan nga sabi ko doon sa isang youth, alam mo kung anong nilalagay mo sa Facebook mo. Kasi napansin niya mga youth, minsan kung anong nilalagay sa wall nila siya mga show. Alam mo kung anong nilalagay mo sa wall, mamaya mabasa ng parents mo yan. Ay nako, hindi po nila mababasa, hindi nga marunong magbukas ng computer yun. So sabihin gan, alam nila eh. Because the parents don't know how to level up yung level ng communication. Kaya, what I really want for all of us is to increase the level of our communication. Kasi tingnan nyo, if you will increase the level of your communication, you will increase the level of your relationship. Tama? Pero pag bumababa na po yung level ng communication, ganun ang effect. Bumababa yung level ng relationship. Kaya minsan yung mga magulang, pag sinend sa galing ng probinsya, sinend yung mga anak sa Manila para mag-aral. After 4 years, 3 years, pagbalik ng anak, parang hindi na nila kilala. Kasi naputol yung level ng communication. So, ito po yung dapat natin gawin. We need to move towards better communication. Okay? Dapat iwasan natin na nagkakaroon ng confusion sa loob ng family. Okay? Number 2, dapat yung communication natin nagli-lead sa action. Okay? Yung action natin, parang ganito. Yung sinasabi mo ba, nakikita sa ginagalaw mo. Whatever you values, parang ganito, sa families ninyo, ano bang values ninyo? Because whatever you values in your family, dapat it will reflect on the action, lalo na ng mga parents. Kasi sinasabi ng tatay, ganito, ito mahalaga, ito dapat natin gawin. Titignan ng anak, nakikita ba sa action? Because yung action mo, sabi nga natin, actions speak louder than words. Tama? Sabi ng pinapriority nyo ang Word of God. Abay, tinitingnan kayo ng mga anak nyo, nagdi-devotion po ba talaga kayo? Sino rito yung devotion nyo, tinatago nyo sa anak nyo? Ako, I suggest mga parents, bayaan nyo makita kayo ng anak ninyo magdi-devotion. Yung paggising mo sa umaga, nagbabasa ka ng Bible, may notebook ka, sabihin sa'yo ng anak mo, anong ginagawa mo? Anak, devotion. So, kahit di mo sabihin sa anak mo na mahalaga ang pagbabasa at panalangin, makikita niya sa action, ay si daddy lagi nananalangin to. Siguro mahalaga to. Pero kahit anong turo nyo ng devotion, hindi kayo nakikita ng anak nyo ng devotion. Kahit anong sabi nyo mahalaga ang Biblia, pero hindi kayo nakikita ng mga anak ninyo na nagbabasa ng Bible, iba yung kinukommunicate ninyo. Tama, mali. Pag sinasabi nyo mahalaga yung Sunday, talaga bang mahalaga yung Sunday? One time may narinig akong pastor, sabi niya, huwag nyong i-demand yung wife ko sa things na ginagawa ko. Kasi ang binabayaran yung pastor ako, hindi kasama ang pamilya ko. Sabi ko, mali yata yung ganung Because if you are a pastor, the people in the congregation expect na hindi lang ikaw ang nagmo-model ng pagiging pastor but the whole family. Tama po ba yan? Yung wife, dapat nakikita rin nila yung children. And in the digital vision, ito po yung gusto natin makita. That the family works together. Parang nasa same channel. Mahirap naman yung husband, kapuso, yung wife, kapamilya. Tapos yung anak, kapatid. Ang iba-ibang channel yun. Di ba? Ang gulo nun. So, dapat pare-pareho tayo ng channel para magkaroon ng leveling up sa communication. Now, according sa pag-aaral, according sa studies, in a conversation, actions represent 37% of what is said. Right? Halimbawa, meron kang ine-express sa husband mo. Yung action mo, nagpapakita doon sa kino-communicate mo kaysa sa sinasabi mo. Halimbawa, meron nag-away. Sinabi mo, patawarin mo na siya. Pinapatawad mo na ba siya? Oo, pinapatawad na kita. Pero doon sa action mo, mukhang hindi pa eh. Tama? Kahit anong sinasabi ng bibig mo, pero yung action mo, iniiwasan mo siya, mukhang hindi mo pa pinatawad. Tama?
So, dapat yung kino-communicate natin, merong, in partnership with our action. Nag-a-agree yan sa action natin. Diba yung isa nagkakahiyaan pa, sabihin, pinatawad mo na ba siya? Oo. Pero nagkakahiyaan pa, hindi nagpapansinan. Tama, awakan mo nga tenga. Diba? Parang, hindi ganon. Tapos yung attitudes natin. In the communication, attitude is very important. Ito, not only in family, but in discipleship. Lagi ko sinasabi sa mga disciple ko, hindi dahil sinabi niyong oo, ibig sabihin tama ang attitude mo. Because I can talk to you, I can rebuke you, and I can see, okay, a mean spirit in you. Tama mali? Subukan mo isang leader, pagalitan mo. Oo, yan, pero yung mukha niya. Oo, yan, pero yung mukha. Kaya pag ako nakikipag-usap ako sa disciple ko, ikaw ba nag-a-agree ka doon sa sinasabi ko sa'yo na mali yung ginawa mo? Oo. Ba't ganyan mukha mo? Not because you agree in your words, it means you really agree in the spirit. Tama? One time naman, may nire-review akong leader ko, G12 ko. Pag-review ko sa kanya, nakangiti. Ba't ka nakangiti? Pastor, I like that. Sige po. Kasi I know, lalo po akong gagaling sa ginagawa. Ibang klase itong leader na. And you know what? Yung leader ngayon na yan, primary na bishop. Yung 12 ko na yung primary na bishop. God has promoted him. Bakit? May tamang spirit eh. Kaya nga niloloko ko yun. Nakita mo, because you have the right spirit, di ba? So lahat ng rebuke at pag-arit ko sa iyo ngayon, nagbunga. Because sometimes you really need to rebuke. And sino nitong leader, di ka tapos mag-rebuke sa mga leaders niyo? Mga disciple. Alam niyo kung totoong disciple niyo yun, hindi kayo matatakot mag-rebuke. Pero kung ikaw ilag ka yung, kung baka umalis sa simbahan to pagka pinagalitan ko to, ay hindi mo disciple yan. Because kung totoo mong disciple yan, hindi kaya-kaya mo yan. Ganun din, yung sa husband and wife, you are open. You know kami ng wife ko, I'm very open to her pagka may sinasabi ako sa kanya. And she's very open to me pag may sinasabi siya. We need to open that line of communication. Pero alam niyo, malalaman niyo kung hindi na tama yung communication pag nangingilag na kayo sa isa't isa. Minsan, merong point na dumarating parang bago ka makipag-usap sa kanya, masyado ka ng tama ba tong ganito? Diba? Kailangan mo pa ng spokesperson, diba? No, we need to learn because we have the right attitude. Tama? Ano ba yung right attitude pag nakikipag-communicate? Meron ba tayong humility? Are we humble enough to admit? Alam niyo, pinakamahirap pag nakikipag-communicate ka, pag sinasabi na sa'yo yung mga hindi tama sa life mo. Yan ang pinakamahirap eh. Yung magkaroon ka ng right attitude na i-admit. Tama? Halimbawa, yung misis mo lumapit sa'yo, pwede ba ako mag-comment sa preaching mo kanina? Open ba kayo sa ganon? Sabi, alam mo kasi ganito, parang masyadong yung ganito. Hindi ko nagustuhan yung, ikaw nga mag-preach. Parang nagalit ka. Ikaw kaya mag-preach. So, minsan, we don't have that level of communication. So, we need to have the right attitude. Then, the power of words. We need to be very careful in the words that we release. Tandaan nyo, we either build the person or we either destroy the person. We either build our wife or we either destroy our wife by our words. Ganun din sa tinatawag natin ng mga mga anak natin. Tayo ba yung builder ng mga anak natin? Or tayo ba yung destroyer ng anak? Tandaan nyo, simple words has the power to destroy. Tayo, sabi ng Bible, husband, love your wives as Christ love the church. Now, tingnan nyo, si Jesus Christ, because He loved the church, basahin yung Word of God. Paano niya nirelease yung words niya para sa Word of God? Tama? There are times Jesus Christ nire-rebuke niya. Tama? Nabasa niyo ba sa book of Revelation? How God addressed the church? The 7 churches, tama? Merong affirmation, pero merong rebuke. So, ganun din. When we love, we learn to use the word properly. Because word has proper word or use. Yung words mo, it can build people. Hindi yung kasi minsan, sino rito yung minsan kasi may mga tao, gusto lang nilang maging mabait for the sake of mabait. I have one leader, sabi ko sa kanya, alam ang problema sa'yo, sabi ko doon sa leader ko, gusto mong maging mabait na hindi ka naman nagiging mabait. Tingin siya sa akin, ano yung ibig niya sabihin, pastor? Sa sobrang gusto mong maging mabait, yung mga alaga mo, may mga problem na hindi mo ina-address. So, ang ginagawa mo, you are not raising up leaders. Hindi ka nag-raise up ng leaders. Tingnan mo mga, unfruitful, unproductive. Kasi ang bait mo eh.
Ako, sabi ko sa'yo, hindi ako mabait. Pero mahal kita. Right? Minsan kasi, alam niyo, minsan nagbabait-baitan yung parang, ay, nagawa mo yung kasalanan. Sige, okay, tanggap ka pa rin namin. Sige, continue siya sa sexual sin niya. Tingin niya nga, alam mo, ang bait ng leader ko, naunawaan ako. Hindi nga alam, yung bait-baitan nun, sinisira yung buhay niya. Tama, mali? Kaya nga sabi ng Bible, the Word of God is useful in what? Kasama doon, rebuking. Kasama doon, correcting. So yung words natin, minsan akala natin, puro words of love lang, words of acceptance. No, there will be time na kailangan sasabihan mo talaga, ganun ka makakapag-raise up ng leaders. Ganun din sa family natin. There are times, but we don't condone anything na mali na sa loob ng family natin. Tama? Kaya minsan yung mga bata, pag hindi mo na-use yung words mo properly, minsan you raise up what? Spoiled children. Nakita naman yung mga spoiled children. Naku, pag yan lumaki ni spoiled, ang hirap ng basahin yan. Kaya lang, be careful din. Baka naman yung words mo, hindi na rebuke yan. Baka naman condemning na yan. Iba naman yon. Nakuha ninyo? So you learn how to use the word properly. Okay? So, the power, because tandaan natin, the word has power. Your words determine the type of person you are. Ganda na, no? Yung lumalabas daw na word sa bibig mo, nagdi-determine kung sino ka talaga. Okay? Kasi sa totoo lang, yung words na lumalabas sa atin, mas nagiging totoo tayo sa loob ng family natin. Kasi sa loob ng church, makapansin niyo bilang mga leaders and pastor, pag tayo nag-preach sa loob ng church, we are very selective sa word na ilalabas natin. But totoo lang, sa loob ng family natin, we can say whatever we want. Tama? But we need to learn how to what? To use the words in a way that will really build up. Pag sinabi kong build up, it's not just condoning them. There will be time you need to correct them, you need to rebuke them, but you do everything in love. Sabi ng Bible. Okay? Whether pinapagalitan mo, pinagsasabihin mo, do everything in love. Now, what can good communication build? Number one, paano ba dapat tayo nagki-communicate? Number one, be sure your communication is clear. Okay? Be sure your communication is clear. Okay, makikipag-communicate using parable. Ha? Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo nito. Merong isang mandaragat. Ano kinalaman ng mandaragat na yan? Di ba? Clear mo na. Ano ba yung gusto mong i-address sa loob ng family ninyo? Okay? Minsan, ang dami pang paligoy-ligoy. Be clear. People should understand what you want to communicate to them. Okay? Yung wife mo, nauntindihan niya ba yung husband mo? Tama? And then, letter B, be concise. Okay? It is not the quantity, hindi yung dami ng words, but the effectiveness of words that can transform lives. Kontian mo lang, huwag masyadong marami. Mga wife, huwag masyadong marami. Sa sobrang dami, hindi na makabisa ng husband. Eto ba, ano gusto mo sabihin? Ang dami. Pero ang gusto lang naman sabihin nun, kailangan ko ng budget. Di ba? Yun lang naman pala, ang dami nang sinabi. So, concise mo lang. Clear, concise, and precise. Don't use exaggeration. Okay, ito kasi yung malimi. Ano yung mga exaggeration? Hindi mo kasi ako sinusuporta. Teka. I-clear natin yan. Wala ba talaga akong support na binibigay sa'yo? Okay, be careful sa word, ha? Minsan may mga ganyan mo, kasi hindi mo ako sinusuporta, ako na lang gumagawa lahat. Teka, i-clear natin. Ikaw ba talaga gumagawa lahat? O, di ba, naalala mo nung gabi na to, ako ang nagganito, o yung ganito. O nga, no? So, hindi lahat ikaw ang gumagawa. Pwede ngayon, pagod ka kasi marami kang ginawa. So, dapat precise yung usapan, pero hindi ikaw lang ang gumagawa lahat. Tama, mali? Minsan kasi parang na-exaggerate eh. Tama? Minsan hindi naman precise, exaggerated na yung sinasabi. Alam niyo, pag exaggeration, ito matinding cause ng miscommunication. Yung exaggeration. Piling ko kasi pasan ko ang mundo. Teka, pasan mo ba talaga ang mundo? Ba't buhay ka pa? Di ba? Parang, minsan yung exaggeration na pananalita, hindi naman kailangan. Minsan dinadala. Kaya minsan parang lalong, yung, alam niyo ba kasi yung exaggeration, maliit lang yung problema, pinalalaki. Tama, mali? Alam niyo, pagka may exaggeration, yung maliit na problema, pinapalaki niyan. Akala mo, napakatindi talaga ng pinagdadaanan. So, be precise. Focus on the issue. Okay? When you communicate, focus on the issue. Ano ba yung issues na pinag-uusapan? Ito lang. Huwag halo-halo.
yung may issue, ito yung problema. Napansin niyo minsan pag nagko-communicate, yung ugat ng pinag-usapan. Halimbawa, finances, budget. Ito kasing budget na to para dito. Magugulat ka na lang maya-maya, pati yung pag-aaral ng bata, pati yung pag-time mo sa ministry. Teka, ano bang issue muna natin? Isa-isa lang. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Okay, focus muna tayo doon. So, we need to be precise on that. Kasi mahirap yung ang dami-daming ganito. Pak. Okay? So, in better communication, it should be clear, concise, precise. Ito yung huli. And anointed. Wow. Ano ibig sabihin ng anointed? Dapat to, may impartation ka ng Panginoon when you communicate with your family members. Kaya lang na kung may mga sensitive issues kayong pag-uusapan, be sure, bago kayo mag-usap, you are in the presence of God, you are in the intimacy with Lord. Kasi kung ano ang laman mo, yun ang ilalabas mo. Tama? Alam mo, emotionally, medyo naapektuhan ka na doon sa situation. Tapos biglang nakipag-usap ka ng hindi tama, lalabas yun eh. So you need to pray over, let the presence of God saturate your life, let your intimacy with God. And you know what? Paglabas ng words mo, it's anointed. Ibig sabihin, it will reflect what you want to happen in the family. It is our duty to bring down the presence of God wherever we go, because the eyes of God are upon the righteous of the earth, and His ears are attentive to their cries. Okay? Now dito, may mga magandang binigay dito na mga practical things, okay, towards good communication. Number 1, speak at the right time. So, ibig sabihin, may timing. Okay? Tatimingin mo yung communication mo. Yung dapat mong sabihin. Okay? Halimbawa, yung wife, gusto mong lambingin yung husband, magpapabili ka ng bahadong sapatos, gano'n. Nakita mo, medyo pagod na pagod, medyo ano. So, maybe that's not the right time. Tama? Masakit yung ulo. Sandali, sakit ng ulo, papahinga lang. Gusto ko sanang bumili ng bagong sapatos eh. Teka lang, hindi pa right time. Tatimingan nyo naman. Okay? Speak, don't shout. Okay, according sa studies, pag nakikipag-communicate ka daw, yung level ng voice mo, usually, nag-i-intense doon sa kausap mo, and ang tendency, itaas niya rin yung level ng voice niya. Hanggang sa nagtataasan kayo ng voice. Ha? Nasubukan niyo ba yung may kausap kayo? Minsan may nakikipag-usap sa amin, nagagalit na. Ang taas na ng boses. Pero lagi naman sila, kasi po, ganito lang po yan. Hindi naman. Opo, kasi ganito. Maya, kasi naman, kita yung buwababa rin yung tone of voice. Tama? Pero subukan nyo, makipagsigawan kayo. Naku, palakasan kayo ng boses. Okay? Think before you speak, and don't speak before you think. Kasi sa totoo lang, yung words na nirelease mo, mahirap nang ibalik. Meron ba kayong nasabi na naisip mo, sana hindi ko na nasabi? Kaya nga dapat, bago natin sabihin, isipin muna natin. Unleash life through your words. And speak with knowledge, wisdom, kindness, and respect. Especially when you're talking with elder people or with people in authority. Okay? Speak with understanding and wisdom. The wise in the heart will be called prudent, and sweetness of speech increases learning. The heart of the wise instructs his mouth and adds grace to his lips. Let your words be sweet and healing. Okay? So, dapat laging nag-heal yung ating pananalita. And I believe ito yung desire natin, to really have a better communication inside our home. Okay? Because eventually, tayo, lalo na tayo bilang mga pastors and workers in the ministry, tayo ay communicator ng Word of God. Tama? So, napakahirap naman, we communicate the Word of God, but at the same time, we communicate words that destroys people. Tama? We speak words at the back, behind the back of other people. Na pag nakatalikod siya, alam mo yan, grabe ang leader na yan. No. We don't do that. Because our words is what? This is a tools. Tama, sininiwala sa mga pastors and leaders, ang lips natin, tools natin yan eh. Right? Ito yung tools natin to expound the kingdom of God, to raise up leaders. So, let's use it in a way that we can really minister to people. Amen? Sige, let's all bow down our head. Let's close our eyes. Father, we thank you for this wonderful morning, Lord God. I thank you for the family
that you have given us, Lord God. We pray that we will grow and grow more in our relationship with them as we communicate our love, our dreams, our vision in our family, Lord. Lord, let our communication, Lord God, be without hindrance. Let us move towards greater communication inside our family. Father, we love you and we give you glory, give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. And very quickly, magkakaroon po tayo ng ating quiz. Okay? So, pakipasa na lang po to. 10 minutes lang po itong exam nyo. Counter nyo. Sa wall mo. Saan kayo? Sa elementary school. Ay, ano, template pa naman. Ano yung mix lang? Hindi pa kami. Hindi ko pa pala nakatira pa ba nakatira sa may ano? Si Kimani. Tuloy ba? So, okay na yan kasi. Pero nung isa nagkausap kami ng Andre. Si Andre. About kasama kasi kami. Nakakasi kayo. Dati ano sa Congo. Pero maganda nagkita. Yung kapatid niya nasa Rhode Island kasi kasama rin ang mission sa kapatid siya sa Rhode Island sa Diyos. So, ang ginagawa ko, lahat ng assignment nila, kinukulit pa ko. Para pagtapos na lahat. Tapos, ang gusto mo, yung mga make-up, kasi kaya mo naman mag-make-up. Kung na mag-make-up. Tapos, sunduin natin kung talagang ba, ano mo, kung ano yung pinakamaraming ayos sa'yo. After ng training, talagang maglagay tayo ng make-up, gusto pinakamarami,